Okay po, ano? Muli, isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ah, ngayon lang ay medyo malakas yung ulan dito sa amin at napatakbo nga ako at yung sinampay namin mababasa. Pero daan lang, ika nga, kasi ang init tapos biglang umulan. Ngayon naman ay tumigil na yung ulan. Praise God. At dito nga ay atin pagnilay-nilayan ng salita ng Diyos sa hapon na ito, atin pag-aralan o atin malalaman ngayon ang buhay ng Panginoon Kristo. Ang atin pagninilay-nilayan ay ang Jesus died for us, live for Him. Yan po. Muli, allow me to pray muna sandali. Lord, taos po sa akong nagpapakumbaba at nagmamakaawa. Naway, tulungan mo ako na manahan lang sa inyong salita at ang iyong pag-unawa-nawa ay mapunta sa mga taong nakikinig nito. At kayo ang may taas sa iyong pangalan at sa iyong biyaya, kami aasa. Sa ngalan ng inyong bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Amen. Thank you po. Muli, ah, pagninilay-nilayan natin yung Jesus died for us, live for Him. Kanina, praise God at sa ating mga praise report sa bawat isa ay nakikita natin, nadaramdaman ko na talagang nabubuhay tayo para kay Kristo. Dahil sa mga praise report natin, sa mga pangyayari sa buhay natin, ay pinapahayag natin ang kalagahan ng buhay natin patungkol sa kay Kristo. Kaya nga, napakasarap na malaman natin na tayo ay nabubuhay para kay Kristo. O tayo ay habang nabubuhay, wala tayong tunguhan, kundi para kay Kristo. Sa aminin man natin o hindi, tayo ay haharap. Di po ba? Wala tayong ibang pupuntahan kundi kay Kristo. Kaya nga, yung hapon na ito ay ito natin ang buhay, pananampalataya at pag-asa natin para sa Panginoon sa Kristo. Ito ay karugtong lang doon sa uh, devotion din natin last Friday kay Bro Angel kung napagninilay-nilayan natin yung last seven word of Jesus. Kasi nasa panahon pa tayo ng kung sa Katoliko, mga kwarisma, tag-init, yung pagkamatay ng Panginoon Kristo. Pero para sa atin, buhay ni Kristo, kaya nakasabi nga dito, si Jesus ay namatay para sa atin. Kaya nararapat lamang na mamuhay tayo para sa Kanya. Diba? Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay hindi simpleng sakripisyo lang. Ito ay isang dakilang pagpapakita ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. O ba? Tinanggap niya ang parusa na dapat sana ay sa atin. Di ba? Ginawa niya dahil karapat dapat ba tayo? Hindi. Dahil sa mahal niya tayo. Kaya niya nagawa yun. Dahil dito, ang tamang tugon ay hindi lang pasasalamat sa salita. Yung buhay natin ay hindi lang sabihin, ay salamat Lord. Di ba pag may nagbigay sa atin ng isang bagay, ay salamat. Hindi lang dapat sa salita, kundi isang buhay na ialay sa Kanya. Ang pamumuhay para kay Jesus ay nangangahulugan na isang tabi natin yung kasalanan at lumakad tayo sa katotohanan. Di ba? Gamitin ang ating buhay, talento at panahon para maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Di lang tayo naglilingkod sa Diyos, kundi
para na rin sa ating kapwa na ating nakakasalamuha. At maging ilaw sa mundo. Tayong mga Kristiyano, maging ilaw sa mundo. Nagpapakita ng pagmamahal, pagpatawad, at katotohanan. Hindi nga, ang tunay na mananampalataya ay may kasamang gawa. Di ba? Alam natin yan. Hindi lang paniniwala, kundi aktibong pamumuhay para sa Kanya. Araw-araw para sa Kanya. Sabi nga ng patotoo natin kanina ni Bro Roger, nabubuhay ako isa lang. Kasi hindi ko na alam ang bukas. Di ba? Napakaganda na alam natin na ang buhay natin ay para kay Kristo. Kung si Jesus ay handang mamatay para sa atin, hindi ba dapat din tayo mabuhay para sa Kanya? Di ba? Kung si Jesus nga ay handang mamatay para sa atin, dapat tayo rin ay mabuhay para sa Kanya. Ngayon, may apat lang tayong salita na pagninilay-nilayan. Next month, dali lang ah. Dito mababasa natin buhay. Kanginong buhay? Di ba kay Jesus? Buhay ni Jesus para sa atin. Life. Una, Lord. Di ba? Panginoon. Sino ba ang Panginoon natin? Ang Panginoon Jesus. Mark, nako-control mo yung pang ko, slides ko. Yes po. Ito ba yung slide, yung My Life, yung acronym Oo, type? Oo, yan po nasa screen. oo, dali lang. Hindi ko kasi makontrol yung notes ko. Okay, thank you naman. Salamat ano. Dito nga yung buhay ng Panginoon. Ating balikan kung paano nabuhay si Jesus. Konting background lang. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem at lumaki sa Nazareth. Siya ay kilala bilang anak ng Diyos at ang tagapagligtas natin lahat. Sa pananampalatayang Kristiyano, nagsimula siyang mangaral sa edad na 30, 30. Nagturo tungkol sa pag-ibig, pagpapatawad at kaharian ng Diyos. Gumawa siya ng mga himala tulad ng pagpapagaling na may sakit at pagbuhay ng patay. Tama natin yan. Ipinako siya sa krus bilang parusa. Ngunit ayon sa Biblia, muling nabuhay siya pagkatapos ng 3 araw. Ang kanyang buhay ay naging sentro ng pananampalatayang Kristiyano na nagtuturo ng pananampalataya, pag-asa at kaligtasan. Di po ba? Kaligtasan natin ang buhay ng Panginoon Kristo. Next, Mark.
Next slide, Smart. Ayan po yung Lord, tatay. Kita mo? Ah, dali lang. Medyo hindi nakakatugma yung slides ko, yung kuhan ko. Di siya tumataas ah. Sisya na po ah. Kala ko. Okay po. Ayaw niya gumalaw. Why are you? Dito, ayon kay Juan, ngunit ang mga ito'y nangasulat upang tayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at upang sa pagsasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Di po ba? Mark, okay na. Dito na nakita ko. Ang mga ito'y nangasulat, sabi nga dyan, mga layunin, sabi ng Biblia, ay hindi basta lang nakasulat, koleksyon ng mga kwento. Sinadya ito upang ipahayag ang katotohanan tungkol sa Diyos. Nakasulat sa kanyang plano para sa sangkatauhan. Sa Ebanghelyo ni Juan, makikita natin ang mga himala, aral at buhay ni Jesus. Hindi lamang para kilalanin siya, kundi upang tugunan ng pananampalataya. Di ba? Yung nakasulat sa Biblia, hindi lang pangangaral, kundi kailangan natin tugunan ng ating pananampalataya. Tanong po sa bawat isa sa atin. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Para lang ba sa impormasyon o para sa relasyon? Yung pangalawang teksto po sa aklat ng sa talatang ito, upang tayo'y magsisampalataya na si Jesus ay Kristo. Pananampalataya sa tunay na may Misayas. Ang salitang Kristo po ay nangangahulugan pinahiran ng langis. Ang itinakdang tagapagligtas, ipinahayag ni Juan niya na si Jesus ang katuparan ng mga propesiya. Ang sagot sa pangako ng Diyos. Ang pananampalataya dito ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi pagtitiwala ng buong puso na si Kristo.
pagtitiwala ng buong puso. Hindi lang kathang isip natin. Hindi lang napapako sa kaisipan natin. Yung pag-aaral mismo ng salita ng Diyos. Hindi lang naka-standby o nakakulong sa ating isipan. Kundi ito ay pagtitiwala ng buong puso natin na gagawin. Ano man po yung mga pinag-aaralan. Lalong-lalo na po dito sa ating pag-atin ng ating PWD Fellowship. Tanong po, totoo ba ang pananampalataya mo? Totoo ba ito? Sa puso mo ba ito? O sa isip mo lang? Nagbubunga ba ito? Yung pananampalataya mo ba ay nagbubunga? Pagsunod at pagbabago ng buhay? Sabi nga, di ba, may isang buhay ba ito na magbabago sa iyo? Di ba? Ang pananampalataya mo ba ay nagbubunga ng pagsunod at pagbabago ng buhay? Hanggang ngayon ba, ay yung kaugalian mo pa rin ba ang nasusunod? Sa araw-araw natin tuwing Friday na pag-attend natin dito sa PWD, tayo ba ay binabago ng Panginoon? O sadyang nasa isipan lang natin yung ating pag-attend dito sa ating PWD? Napakahalaga po ang biyaya ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kung ba't andito tayo ngayon sa hapon na to? Kung ba't napagninilay-nilayan natin ang salita niya sa hapon na to? Di po ba? Ang pangatlo, anak ng Diyos. At upang sa pagsam, pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Anak ng Diyos. Ang pagkakilanlan ni Jesus, hindi siya basta propeta o guro. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Sa pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos, inanyayahan tayo sa isang personal na relasyon sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi nga dito, upang sa pangsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay. Sumasampalataya ka ba sa Panginoon? Anong buhay ito ang ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin? Buhay na walang hanggan. Ang tunay na layunin ng pananampalataya ay buhay. Hindi lang physical. Oo, may physical tayong buhay. Hindi lang. Kundi spiritual. At walang hanggang buhay. Ito ang buhay na ano, may kabuluhan, kapayapaan, at layunin dito sa mundo. Ang buhay mo ba ay may kapayapaan? Ang buhay mo ba ay may layunin? O buhay ka lang na naayon sa mundo, sa ikot ng mundo? Sabi nga dito, at buhay na kasama ang Diyos sa walang hanggan. Di ba napakasarap? Napakasarap po ng buhay. Although na may mga hindi ligid sa atin dito na tayo ay sinubok ng panahon. Pero ano, pinatatag tayo ng Panginoon. Dahil ang buhay natin ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Sa salita ng Panginoon. Sabi nga ni Bro Jason, sinuko ko ang lahat. Ngunit pinalakas. Hindi natin alam kung ano ang bukas, sabi nga ni Bro Roger. May katanungan lang po dito. May buhay ka ba sa pangalan ni Jesus? O buhay ka lang sa relihiyon? Naway mapagnilay-nilayan natin
kung anong klase ang buhay na mayroon tayo. May buhay ka ba? Kasama mo ba ang Diyos? O nabubuhay ka lang sa relihiyong simba sa gabi ay sa linggo, wala na, uwi na. Darasal, wala na. Nasa atin po yun. Sabi nga, ang Ebanghelyo ni Juan ay isinulat para sa iyo. Hindi lang ito kasaysayan, kundi paanyaya na mananampalataya kay Jesus, kilalanin siya bilang Kristo at anak ng Diyos. At tanggapin ang buhay na handog niya. Di ba? Napakasarap po ng buhay na handog ng Panginoon. Napakasarap po na mapagninilay-nilayan kung ito po ay iyong tinanggap. Sure po ako, pag tinanggap, mayroong pagbabago. Next, Mark. Kita na tayo. John, Wala pa, Mark. John chapter 18, Oo, 4 to oh, 5. yan nga siya. Pero, yeah, parang nakokontrol mo. Mahina yung ano mo, signal mo, tatay. Ah, Mahina siguro net, signal. siguro mahina yung signal ko. Kaya hindi kagad siya. Sige lang, sige lang. Praise God. Thank you, Mark. Dito sa pangalawa, sa 1 ulit tayo. Pwede po bang magtawag kung sino mag-volunteer magbasa? Sige, ako na, brother. Ako na Yes, lang po. thank you, thank you. Okay, John 18, 4 to 5. Kaya si Jesus, na alam na niya ang lahat ng mangyayari sa kanya, ay lumapit at tinanong sila, sino ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sinabi niya, ako nga. Nakatayo roon si Judas, ang traidor, nakasak. 1:18-45. Thank you, Bro Michael. Salamat sa pagbasa. Dito, mababasa natin sa talatang ito. Kaya Jesus, na alam na niya ang lahat ng mangyayari sa kanya, ay lumapit at tinanong sila, sino ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, si Jesus na taga Nazaret. Sino itong sumagot? Yung mga army ng Roman army na maghuhuli. Sinabi niya, ako nga. Nakatayo roon si Jesus, ay si Judas, ang traidor na kasama nila. Dito sa talatang ito, pagninilay-nilayan natin na ang may control sa pangyayari ay si Jesus. Example lang po, sa personal natin na mundo, once na may magnanakaw o may huhulihing kriminal, sino po ang may control? Yung mga pidiya ay gumagamit ng acid na tao. Siya ang may control doon, yung acid. Kasi siya ang nakakakilala doon sa taong huhulihin. May mga signal na pag ginawa ng acid ay susugod na lahat ang mga kasama niya. Yan ay sa mundo.
pamamaraan ng mundo. Kung ikaw ay isang kriminal na may kasalanan sa batas, di ba? Pero sa sitwasyong ito, alam ni Jesus ang kabuuan ng mangyayaring ito. Kaya nga po sa atin, una, dito sa mundong ito, pag alam mo na huhulihin ka, pag alam mo na may naghahabol sa iyong tao, anong ginagawa ng mga tao? Lalayas, tatakbo, tatago. Pero kakaiba ang Panginoong Hesus. Kakaiba yung Panginoon natin. Di po ba? Kakaiba siya. Dahil siya pa mismo ang lumapit. Di ba? Hindi si Judas ang may control. Hindi ang Panginoong Hesus. Siya pa mismo. Di ba? Sinong hinahanap niyo? Di ba? May warrant of arrest ba yan? Di ba? Di ba? Kakaiba. Dahil sa kapangyarihan niya. Siya ang may control ng lahat. Kung ipagpatuloy niyo pa po basahin yung talata 6, nung pagkasabi niyang ako nga, lahat doon ng mga Roman army ay nangatumba. Isipin niyo po yan. Isipin niyo po kung ano ang kapangyarihan ng Panginoon sa Kristo. Sa buhay po natin ito, sino po ba ang may control? Ikaw ba? O ang Panginoon? Gaano man po kadami ang problema at pagsubok na ating dinadanas sa physical na kalagayan natin sa buhay ng mundong ito. Isipin po natin na kontrolado tayo ng Diyos. Doon pa lang sa pamagat natin. Live for. Di po ba? Napakasarap po na ang buhay mo ay kontrolado ng Panginoon. Napakasarap po pag nininay-nilayan. O damhin sa kabuturan ng ating mga puso. Na kahit anuman pong pagsubok, anuman pong balakid, o anuman pong hadlang sa buhay natin, alam natin na ito ay kontrolado ng Panginoong Jesus. Kung nga, di ba? Naiisip mo ba yun? Nararamdaman niyo ba yun? Na ang may control ng buhay niyo ay ang Panginoong Jesus. Naghahanap ba po kayo? O sino ang hinahanap niyo sa buhay niyo? Kayamanan ng mundo, karangyaan, o ano pa man sa buhay niyo. Di po masama ang magkaroon. Ngunit alalahanin natin na ito lahat ay kontrolado ng alam ng Panginoon ang takbo at isip ng puso natin. Alam ng Panginoon kung ano yung plano mo ngayon sa buhay mo. Kung ano ang iniisip mo sa buyan ngayon. Alam po yan ng Panginoon. Huwag po tayong madala o sumunod sa ayon lang ng kaisipan natin. Ngunit manatili po tayo sa presensya. Di po ba? Mahalaga po na tayo ay kinokontrol ng Panginoon. Malit na bagay o malaki, pag ito ay kontrolado ng Panginoon sa puso, magkakaroon ka ng kapahingahan,
kaluwalhatian at pag-asa. Kasi ang Panginoon ay magkontrol ng buhay. Palagi po tayong umasa sa Panginoon. Palagi po tayong manatili sa kanyang presensya. Nang sa ganon, ang kaluwalhatian at kapayapaan ay lubos naman pa sa atin. Panginoon siya, di po ba? Siya ang may control ng lahat. Di po ba? Next Mark, yun. Dito siguro, next Mark, okay na. Yan. Sa I na tayo. L, tapos I. Siguro matatanong nyo, pero rinante, ay yan eh. But no longer I, but God. Di ba? May mali. Dapat ay. Mali yan. No. Kumpara lang sa atin kaisipan, pang tao, o pang lupa. Halimbawa po, kahit na anong ganda ng bagay o anong ganda ng pahiwatig ng isang tao sa iyo, kung ito ay hindi mo tatanggapin, no ka, di po ba? Negative, di po ba? Napakasarap po na malaman natin, no longer I, but God, ay maaaring tumukoy sa ideya ng pagsuko ng sarili upang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Isa sa pinakamalapit po na halimbawa sa talatang ito, ito yun, Galatians chapter 2 verse 20. Sino po ang pwede magbasa po? Yeah, Ako ako na na bro, lang. ako na lang bro, ako na lang. Bro Ramson, thank you, thank you, Okay. thank you. Galatia chapter 2 verse 20. Ako ipinako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa katawan ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos, na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Thank you bro. Oh, praise God, Bro Ramson. Dito sa talatang ito, sinabi na Apostol Pablo na matapos niyang tanggapin si Kristo, hindi na siya ang sentro. Siguro naman lahat tayo ay nakatanggap na sa Panginoong Kristo. Once na tinanggap na natin ang Panginoong Kristo, sabi ni Apostol Pablo, hindi na siya ang sentro ng kanyang buhay. Sa halip, si Kristo na ang namumuhay sa kanya. Ibig sabihin po, isinusuko na niya ang kanyang dating pagkatao kasama ang kanyang makasariling hangarin at makasalanang buhay. At ngayon ay nabubuhay na siya ayon sa pananampalataya kay Kristo. Di po ba? Ang pagsuko po ng sarili, nahulugan po ito na hindi na ang sariling kagustuhan ang sinusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po laging pinapaalala sa atin na yung pagsunod. Minsan, sabi nga, gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Bakit?
Bakit hindi mo magawa? Siguro malamang hindi mo pa sinusunod sa Panginoon. Maraming pagkakataon po na mayroon kang kakayahan, mayroon kang talino, pero hindi mo magawa. Bakit? Takot ka kung ano sasabihin ng iba o nag-iisip ka, di mo kaya. O anumang nilalagay sa isipan mo. Di po ba? No longer I, but God. Di na ako to. Buhay na to ni Kristo. Buhay na ito ng pagmamayari ng Panginoon. Kaya nakahanda ka sa kung anuman oras darating ang Panginoon. Masarap po pag nininay-nilayan ang talatang ito sa buhay po natin. Exercise natin. Kasi pag hindi po natin ginagawa, wala pong motivation, wala pong ah, paggalaw, o wala pong pag-usad ang ating pananampalataya kung hindi natin ito ginagawa. Tama po ba? No longer I, but God. Huwag niyo pong isipin na ginagawa ko to para lang sa akin. Ginagawa ko to para ma-recognize ako. Ginagawa ko to dahil sa kakayahan ko. Nagbibigay ako dahil lang sa may hinahangad ako. Huwag po, isipin po natin na ang buhay natin ay nakasintro sa Panginoon. Live for Him. Di po ba? Sabi nga kanina ni Tatay Gale, marami akong nakakalimutan. Pero balang araw, maalala ko rin yan. Dahil nabubuhay na siya ng hindi sa kanyang sarili, kundi para sa Panginoon. Di po ba? Pagkakaroon ng bagong pagkatao kay Kristo. Isang pagbabago na buhay, pananaw at may layunin. Di ba? Masarap po na may layunin ka sa buhay mo. Pagkikilala sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos na ang tagumpay at layunin sa buhay ay nagmumula sa Diyos, hindi sa sariling kakayahan. Tama po ba? Layunin mo po ba ang makatulong sa kapwa? O layunin mo na mabigyan ka ng pangalan? Layunin mo na makilala ka o may ginagawa ka, talino mo, kakayahan mo, kayamanan mo, yan lahat sa'yo. Tutulong ka, pero behind gusto mo na makilala ka na. No longer I, but God. Lagi po natin tatandaan na sa bawat paghakbang natin ng ating mga paa, ay ang Diyos ang gumagawa. Lagi po natin idilat ang ating mga mata. Sabi nga doon, di ba, na maging ilaw tayo ng mundo. Christian. May kapanatagan ka ba sa buhay mo? Ginagawa mo ba ang naayon sa Panginoon? Sabi nga doon, nabubuhay ka ba ayon sa sarili? Diba? Hindi rin nabubuhay tayo para sa Panginoon.
nabubuhay tayo, nagtsatsaga tayo at nagsusumikap tayo para sa Panginoon. Di po ba? Ilaan natin ang ating panahon pag-asa na nakasintro sa Panginoon. Hindi na ako to ang dating rinanti noon na manginginom, magdamag, umuubos ng ilang kis na patong-patong. Hindi na, wala na. Hindi na ako. Diba? Sabi ni Apostol Pablo, nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi na ako. Si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya nga po, I've been ito ay crucified nabubuhay. with Christ there. Pardon po? Okay po. Narinig po ba? Yes po. Okay, okay. Next po. Thank you, Mark. Dito naman to tayo sa F. Finished. Kaya nga po ito ay kadugtong ng kuan natin noong Saturday ay Friday din kay Pro Engine. It is finished, di po ba? Sige, ako na lang. Ayun dito sa first, sa Ako po. uno. Okay, thank you, thank you. Sige po. Unang Pedro 3:18. Sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid para sa mga di matuwid upang kayo'y madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman ngunit binuhay sa Espiritu. Maraming salamat po. Thank you, thank you po. Thank you po, bro. It is finished. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan ang matuwid para sa di matuwid upang kayo'y madala niya. Sino ito? Madala niya. Tayo ng mga makasalanan sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Di po ba? May pag-asa ba? Wala. Mayroon. Di po ba? Ang talatang ito ay isang napakalalim at mahalagang pahayag sa ginawa ni Kristo para sa sangkatauhan sa atin. Si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan. Magbata. Jesus ay minsan lamang naghandog ng kanyang sarili, isang bisis lang, bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Hindi tulad ng pag-alay sa lumang tipan na paulit-ulit, di ba? Yung mga naghahandog. Kung tayo din naman kasi, tayo naman ay nakakabasa ng lumang tipan. Pag nagkakasala yung mga Israelita, mapatay sila ng mga hayop, panghandog, usok para mawala yung mga kasalanan. Dito, isang bisis lang. Ang kanyang kamatayan ay minsan lang, pero sapat para sa lahat. Di po ba? Isang bisis lang, pero sapat. Kangin ito para sa atin lahat. Ang matuwid para sa mga di matuwid. Di ba? Siya lang ang matuwid. May kilala pa ba kayong matuwid? Wala na. Si Kristo lang ang nagkatawang tao na walang kasalanan. Siya ang matuwid at ay namatay para sa atin. Ang mga di matuwid,
isang malinaw na pagkikita ng pag-ibig at grasya ng Diyos. Si Jesus na walang kasalanan ay inako ang parusa ng ating mga kasalanan. Sino nag-ako ng ating mga kasalanan? Si Jesus. Upang tayo ay madala niya sa Diyos. Di po ba? Ang kamatayan ni Jesus na tayo ay maibalik sa tamang relasyon sa Diyos. Di ba? Kay Adan at Eva pa lang tayo ay nahiwalay. Kaya nga ang relasyon, tamang relasyon sa Diyos. Ang kasalanan ang humiwalay sa atin sa Kanya. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, muling naging posible ang pagkikipag-ugnayan natin sa Diyos. Di po ba? Naging posible ang ugnayan natin sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay din sa Espiritu. Tinutukoy ito sa kamatayan ni Jesus sa katawang physical. Diba? Katawang physical kasi nga 100% man, 100% God. Diba? Ngunit siya ay muling binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Isa itong patunay ng tagumpay niya laban sa kasalanan at kamatayan. Ipinapakita ng talatang ito ang kabuuan ng Ebanghelyo. Ang walang kasalanang si Kristo ay namatay para sa makasalanan. Sino itong makasalanan? Tayo. Upang tayo'y mailapit sa Diyos, purpose ng kanyang kamatayan. At siya ay muling nabuhay bilang patunay ng tagumpay at bagong buhay na inaalok sa lahat ng mananampalataya. Ano ang inaalok ng Panginoon sa Kristo? Buhay na inaalok sa lahat ng mananampalataya. Di ba? May pag-asa ba? Mayroon. Kasi nga, nabuhay muli ang Panginoong Kristo. Di ba? Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Tumutukoy ito pagkabuhay na muli ni Kristo matapos siyang ipako sa krus. Di po ba? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay patunay ng tagumpay niya laban sa kasalanan at kamatayan para sa mga sumasampalataya. Ito ay nagbibigay ng malalim na pag-asa na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Naunawaan po na ang kamatayan natin ay hindi ang katapusan at may buhay na walang hanggan pagkatapos nito. Kung si Kristo ay muling nabuhay, tayo rin ay may pag-asa na mabuhay na muli kasama niya. Di ba? May pag-asa? Mayroon. Kung si Kristo nga ay nabuhay muli, yun din ang mararanasan natin. Mabubuhay tayo muli kasama si Kristo. Di po ba? Kaya alalahanin po natin mga kapatid. Alalahanin natin, brother and sister, na ang kamatayan ni Kristo ay isang tagumpay para sa ating mga makasalanan. Hindi ko na po isinama yung verse na to, pero basahin ko na lang po. Sabi nga sa 1 Corinto, Kabanata 15, talata 20. Ngunit ngayon si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay. Siya ang unang bunga
ng mga natutulog. Wow, di ba? Kaya nga po sinabi natin doon, yung pananampalataya mo ba ay mayroong pagbunga o patay din o natutulog lang, di ba? Gisingin natin, bigyan natin ng bunga. Ibig sabihin po, siya ang unang halimbawa ng muling pagkabuhay at susunod tayo roon. Kung tayo ay nasa Kanya, ay paano po kung malayo tayo sa Kanya? Di po ba? Kinakailangan manatili tayo sa Kanya. Pangalawang pagninilay-nilayan natin sa talatang ito ay ang kaligtasan o pagiging malapit muli sa Diyos. Mula rin sa talata na ito ay ang matuwid para sa mga di matuwid upang kayo ay madala niya sa Diyos. Dito ipinapakita na layunin ng sakripisyo ni Jesus ay ibalik tayo sa ugnayan sa Diyos dahil sa kasalanan natin. Napahiwalay ang tao sa Diyos. Di ba? Hiwalay tayo sa Diyos nung pa kay Eva. Tayo nahiwalay dahil sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi na Isaiah 59 at chapter 59 verse 2? Di ko na po sinama. Basahin ko na. Pero sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, na ibalik ang tunay sa pamamagitan, ang tulay sa pagitan ng Diyos at tao. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero si Kristo ay kanyang maging matuwid. Pero si Kristo sa kanyang pagiging matuwid ay naging daan ng ating kaligtasan. Di po ba? Si Kristo ay matuwid na naging daan ng ating mga kaligtasan. Tayo po ba sa buhay natin na ito? Naway pagninilay natin na tayo ay maging matuwid para maging tulay din tayo ng iba. Na mailapit natin ang ating mga kakilala, pamilya, kaibigan sa kamatayan ni Kristo o sa Panginoong Kristo. Mailapit natin sila. Ang ating pagiging matuwid ay salamin ng ating kaunawaan, ng ating pagbabasa ng kanyang salita. Next, Mark. John Mark. Sa Lucas, tay. 1. Kay John. Okay po. Yan po. Dito po, it is finished pa din. Dito pa rin tayo sa talata sa bukubuan. Pagkatapos nito, alamin ni Jesus na natupad na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Sinabi niyang, nauuhaw ako. Ang talatang ito ay nagpapakita ng pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus. Di po ba? Pag tayo po mga tao, tulad na ngayon, medyo talagang mainit ang panahon, tayo ay nauuhaw. Ano nararamdaman natin? Tumutuyo yung lalamunan natin. Anong kailangan natin? Inom tayo ng tubig. Katulad ni Kristo, nauuhaw ako. Nagpapakita ito bilang isang tao na uhaw at makajus din, Jesus. Sa isang banda, bilang Diyos, alam niya na natupad na ang lahat ng propesya tungkol sa Kanya. Isa sa mga kanyang propesiyang ito ay matatagpuan sa mga awit. Di ko na din po sinama. Sayin ko na lang.
Sa mga awit, chapter 69, verse 21, binigyan nila ako ng apdong pagkain at sa aking pagkauhaw ay ininom ko ang suka. Dito na topic yata ni Bro Angel na karaan. Sinawsaw. Tapos binigay sa bunganga kung tandaan niyo. At siyempre, lahat naman tayo siguro ay nakakapagbasa ng ating personal na debosyon, yung pagbabasa ng Biblia. Alam na natin po ito. Sa aking pagkauhaw ay ininom ko ang suka. Sa kabilang banda, bilang tao, ipinahayag din ni Jesus ang kanyang physical na paghihirap. Ang uhaw ay isang natural na kondisyon na isang taong dumaranas ng matinding sakit at pagkauhaw matapos ang mahabang oras ng pagdurusa. Personal ko po na experience noong binata pa ako. Isa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kami po ay construction workers. Bilad. Sa sikat ng araw, init, nauhaw, physical na katawan mo. Natutuyo yung pawis, lalanta, physical, lalo na po ito ang Panginoong Sus. Na kung inyong pagnilay-nilayan sa inyong kaisipan, nakapako pa sa krus. Mas matindi po ang pinagdaanan niya kaysa doon sa pinagdaanan ko bilang construction worker. Construction, makakapag-relax ka pa. Makakapag-pasilong ka pa. Siya na nakapako sa krus. May nanggawa ba siyang makapagpasilong? Man lang kahit sandali. Hindi po. Kaya nga po sinabi niya, nauuhaw. Ang salita pong nauuhaw ay hindi lamang simpleng pag-aamin ng physical, di ba? Na pangangailangan, ito rin ay pagpapakita ng pagsunod ni Jesus sa kalooban ng Ama at sa katuparan ng mga propesiya. Di po ba? Tinupad ng Panginoon Kristo ang sugo ng Ama. Ito ay pagtupad ng kanyang tungkulin ay naakang sa kanyang Ama. Next, Mark. Lucas na, Mark. Exchange. Hindi po, yung Lucas. Minister. Yes. Lucas Tandaan mo, Juan. 6:24. Yan. Thank you. Sinong pwede mag-volunteer? Sige, ako na tayo Renante. Okay, thank you, Mark. Lucas 16:24. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Praise God po. Thank you, Mark. Thank you. Dito sa talatang ito, ito yung bahagi ng talata ni Jesus tungkol sa mayaman, kung nakilala ninyo, lalaki at si Lazaro. Kung nababasa natin, siguro nababasa naman din natin yung talatang ito ay nasusundan natin at nalalaman natin kung ano yung nangyari. Kaya't nga sumigaw siya, Amang Abraham,
mahabag po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat nahihirap ako sa apoy na ito. Pag ninilayan niyo po, yung paghihirap po sa impyerno, hindi po yung matinding apoy na nasa labas ng tao, kundi apoy na nandoon sa kaloob-looban po niya. Apoy na nandoon sa kanyang puso na hindi talaga kayang kita mo dito. Isang patak lang, nagmamakaawa. Amang Abraham, pwede ba utusan mo si Lazaro? Na-internalize niyo po ba ang buhay na andoon sa Hedil, na andoon sa impyerno, na andoon sa mainit na kalagayan? Bigyan po natin ng diin yung salitang ito. Na sa pamamagitan po ng buhay natin dito sa mundo, na may isang mahirap, ngunit nagtitiis, isang mayaman, na pagdating nila sa langit ay nagkabaliktad yung sitwasyon. Pero dito pinapakita pa rin, di ba, ng mayaman na hindi siya nagbago. Dahil inutusan niya pa rin si Lazaro. Di ba? Andoon yung pagmamakaawa. Nasa kanya yung pagmamakaawa. Pero yung puso niya, matigas pa rin. Di po ba? Matigas pa rin. Pinapakita pa rin niya, pinaparamdam niya pa rin na kahit na nasa kahirapan na siya, nasa mainit na siya na lugar, iniisip niya pa rin na mataas siya kaysa kay Lazaro. Andoon pa rin yung pagmamatigas ng kanyang puso. Kaya nga, ang mayamang lalaki na ngayon ay nasa lugar ng paghihirap, sabi nga sa Hades, ay nagsusumamo kay Amang Abraham. Pinakita rito ang malalim niyang pagdurusa at pagsisisi. Ngunit huli na po. Ang lahat, kahit na isang patak lang ng tubig mula sa daliri ni Lazaro, kanyang hinihiling, ito'y hindi maibigay. Bakit? Bakit hindi maibigay? Dahil may hadlang po, may bangin po, may pagitan po. Kaya nga po, brother and sister, sa buhay natin dito sa mundo, mayroon ka man o wala, manatili po tayo, kababaang loob, pag-asa. At mamuhay tayo para kay Kristo. Sabi nga dito, may kamalayan sa kabilang buhay. Nakakaramdam, nakakaalala, at nakakaisip pa din. Ang kaluluwa kahit patay na ang katawan. Diba? Wala na yung katawan, pero yung kaluluwa ay nakakapagpaalala pa rin. Diba? Sabi nga dito, may gantimpala at parusa pagkatapos ng buhay. Si Lazaro ay nasa kaligayahan, ang mayaman ay naghihirap. Ang kayamanan ay hindi garantiya. Diba? Ang kayamanan ay hindi garantiya na ikaw ay mapapasama sa Panginoong Kristo. Ang kayamanan ay hindi garantiya na maligtas. Hindi masama ang kayamanan, pero ang puso
na walang malasakit sa kapwa ay hindi kalugod sa Diyos. Naiintindihan po ba? May hangganan ng pagsisisi kapag dumating na ang kamatayan. Wala nang pagkakaroon upang itama ang maling pamumuhay. Wala na po. May magagawa ka po ba kung ikaw ay patay na? Wala na. Di po ba? Kaya habang may panahon, habang buhay ka, may pag-asa. Gawin natin ang tama na sa kapurihan ng Diyos. Gawin natin ang buhay na kaya-aya sa paningin ng Diyos. Next, Mark. Yan. Pwede pong mag-volunteer. Ako na, Yan, bro. ako na lang type kasi Ako- medyo maliit yung ano. Oo nga, no? Okay. Sige, sige. Sige po. John 19, verse 38 to 39. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay humingi ng pahintulot kay Pilato na kunin ang bangkay ni Jesus. Si Jose ay alagad ni Jesus, ngunit palihim dahil sa takot sa mga Hudyo. Pinayagan siya ni Pilato, kaya't kinuha niya ang bangkay ni Jesus. Sumama rin si Nicodemo, ang lalaking unang lumapit kay Jesus isang gabi. May dala siyang pabango na gawa sa mera at alo na may halagang mga 100 libra. Praise God po. Thank you, Mark. Appreciate, Mark. Dito, sa tagpong ito, naglalarawan ang pagkatapos ng kamatayan ni Jesus sa cross. Dalawang kilalang tao ang lumapit upang kuhanin at ihanda ang kamatayan, ang kanyang katawan para sa libing sina Jose na Amaritia at Nicodemo. Sa kabila ng takot, pinili nilang ipakita ang kanilang pananampalataya. Kung atin po itong nababasa sa Biblia, si Jose ay isang mayaman na palihim na sumasampalataya sa Panginoon. Ganon din tayo. Minsan, hindi tayo lantad na tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga tagasunod ng Panginoon. Wala itong pagkaiba sa atin. Pero purihin ng Diyos. Dahil nga sa kamatayan ni Jesus, sila ay naging hayag. Nagpalit ka nga. Pati din to si Nicodemo. Diba sa buwan, pumunta siya kay Jesus gabi. Bakit sila ay natatakot sa mga Romano? Diba? Pero dahil sa kamatayan ni Jesus, sila ay naging lantad. Kaya purihin ang Diyos dahil sa kanyang kamatayan. Naging hayag ang lahat ng mananampalataya niya. Naging hayag ang lahat dahil nagkaroon ng pag-asa. Dahil siya nga ay nabuhay na muli. Nagkaroon ng pag-asa na yung mga mananampalataya niya ay magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggang kapiling siya. Huwag tayong manatili ng lihim. Huwag tayong manatili ng nagtatago. Bagkus ilantad natin, ihayag natin kung ano yung paniniwala mayroon tayo sa presensya ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ba natin ay ayon lang doon sa kaisipan natin? Di po ba? Ang pagiging Kristiyano natin, ito ay napakahalagang bagay sa presensya ng Diyos. Ito ay napakahalagang bagay na mayroon tayo dahil kilala natin ang Diyos. Kilala mo ba ang Diyos? Yes.
Di ba? May pagpapalit. Alam nyo ba, mga kapatid, brother and sister, panghuli na lang to, ano? Alam ba natin na tayo ay may vault sa presensya ng Diyos? Kung ang Pilipinas ay may central bank na pinaglalagakan ng kanyang kayamanan treasure, tayo rin ay may vault sa presensya ng Diyos. Pag may vault tayo, siyempre kailangan natin yung password, code para mabuksan natin yan. Sa central bank, isa lang ang nakakaalam. Pero ang vault natin sa presensya ng Diyos, hayag lahat. Ano ito? Pagatandaan natin na tayo ay sasaliksik, nag-aaral ng salita ng Diyos. May humula si Atiglo. Lagi itong ginagamit. Thank you, Atiglo. Ginagamit lagi ito ni Atiglo. Ano ito? Madali lang. Sabi nga, ang vault natin sa presensya ng Diyos ay tandaan, M633. Di ba hayag lahat yan? Alam natin, purihin ang Diyos. At maraming salamat at dito nagtatapos yung presentation natin. Naway pagninilay-nilayan natin ang mga salitang atin narinig na salita na galing sa Panginoon. Allow me to pray. Lord, maraming salamat sa hapon na ito. Muli mo kaming pinagsama, pinagkaisa ang aming mga puso at isipan na sa pamamagitan ng iyong kamatayan, kami ay nagkaroon ng kalakasan na ihayag ang aming pananampalataya. Nagkaroon ng pagtugon ang aming mga panalangin na ayon sa iyong kapurihan, biyaya at awa-nawa ang aming matatamo sa aming pagninilay-nilay ng iyong mga salita. Salamat o Lord at muli i-bless mo ang mga tao na kasama ko dito sa PWD Fellowship naway maging panatag ang kanilang kalooban na mamuhay para sa iyo. Maraming salamat. God bless all. Thank you Lord. At Ayan, thank tinataas you, namin Tatay ito sa ngalan ng Renante. iyong bugtong. Amen, amen. Thank you, thank you. Alright, picture muna tayo. Thank you, Tatay. Salamat.